Revelation chapter 14 verse 1 to 6. At tumingin ako, at narito, ang kordero ay nakatayo sa bundok ng Siyon, at ang kasama niya ay 144,000 may pangalan niya, at pangalan ng kanyang ama, na nasusulat sa kani-kaniyang noo. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit, na gaya ng lagaslas ng maraming tubig, at gaya ng ugong ng malakas na kulog. At ang tinig na aking narinig ay gaya ng sa mga manunugtog ng alpa na tumutugtog ng kanilang mga alpa. At sila'y nangag-aawitan, nawari isang bagong awit sa harapan ng luklukan, at sa harap ng 4 na nilalang na buhay at ng matatanda. At sino man ay hindi maaaring matuto ng awit kundi ang 144,000 lamang. Sa makatwid ay siyang mga binili mula sa lupa. Ang mga ito'y ang hindi nangahawa sa mga babae, sapagkat sila'y mga malilinis, at ang mga ito ang nagsisisunod sa kordero saan man siya pumaroon. Ang mga ito'y ang binili sa gitna ng mga tao na maging mga pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero. At sa kani-kaniyang bibig ay walang nasumpungang kasinungalingan. Sila'y mga walang dungis. At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. Sa mundong puno ng kaguluhan, panlilinlang at paghihirap, may pinapakita ang Diyos na malinaw na pag-asa sa aklat ng Apokalipsis. Sa Apokalipsis chapter 14 verse 1 to 6, makikita natin ang isang makapangyarihang pangitain, ang kordero, ang 144,000 at ang isang anghel na may dalang walang hanggang mabuting balita. Ano ang ibig sabihin nito? Sino ang mga taong ito? At paano ito konektado sa atin ngayon? Samahan ninyo ako habang ating laliman ang pag-unawa sa mensaheng ito mula sa salita ng Diyos. Number 1, ang kordero at ang 144,000. Sa talata 1, makikita dito ang kordero na nakatayo sa bundok ng Siyon. Ang kordero ay tumutukoy kay Hesukristo. Siya ang inialay para sa kasalanan ng sangkatauhan. Sa Juan chapter 1 verse 29, ang bundok ng Siyon naman ay sumasagisag sa lugar ng paghahari ng Diyos o sa makalangit na kaharian. Kasama ng kordero ang 144,000 na may pangalan ng Ama sa kanilang noo. Ipinapakita nito na sila ay pag-aari ng Diyos, tapat, pinili at nakatalaga sa Kanya. Ang marka sa noo ay hindi literal na tatak lamang, kundi simbolo ng kanilang pagkakakilanlan at katapatan sa Diyos. At number 2, ang awit ng mga tinubos. Sa chapter 2 verse 3, narinig ni Juan ang isang malakas na tinig mula sa langit, parang ugong na maraming tubig at kulog, at may tunog ng mga manunugtog ng alpa. Umaawit ang 144,000 ng isang bagong awit na tanging sila lamang ang makakaunawa. Ang bagong awit ay simbolo ng kanilang natatanging karanasan ng kaligtasan. Sila ay kinubos mula sa lupa. Ibig sabihin, iniligtas mula sa kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ni Kristo. At number 3, kadalisayan at katapatan. Sa talata chapter 4 verse 5, inilalarawan ang 144,000 bilang malinis at tapat. Sinasabi na hindi sila nadungisan. Ibig sabihin, hindi sila sumunod sa kasamaan o maling sistema ng mundo. Sila ay sumusunod sa kordero saan man siya magpunta, na nagpapakita na ganap na pagsunod kay Jesus. Tinawag din silang unang bunga, isang terminong ginagamit sa Biblia para sa mga inihandog sa Diyos. Ibig sabihin, sila ay espesyal na inialay at pinili
para sa Kanya. Walang kasinungalingan sa kanilang bibig. Sila ay totoo, matuwid at walang kapintasan sa harap ng Diyos. At number 4, ang walang hanggang mabuting balita. Sa talata 6, makikita naman ang isang anghel na lumilipad sa gitna ng langit. Dala ang walang hanggang mabuting balita upang ipangaral sa lahat ng tao, sa bawat bansa, lahi, wika at bayan. Ito ay nagpapakita na ang mensahe ng Diyos ay para sa lahat, hindi lamang sa iilang tao. Ang mabuting balita ay tungkol sa kaligtasan, paghatol at paanyaya na sumamba sa tunay na Diyos. Ito rin ay paalala na bago dumating ang wakas, bibigyan ng Diyos ang buong mundo ng pagkakataong marinig ang katotohanan. Ang Apokalipsis chapter 14 verse 1 to 6 ay hindi lamang tungkol sa hinaharap. Ito ay may mensahe para sa atin ngayon. Tayo ba ay kabilang sa mga tapat sa Diyos? Sinusunod ba natin si Kristo sa ating buhay araw-araw? Tinatanggap ba natin ang mabuting balita at ibinabahagi ito sa iba? Ang mundo ay puno ng paninirang, ngunit ang Diyos ay naghahanap ng mga taong mananatiling totoo sa Kanya. Mga kapatid, ang pangitain sa Apokalipsis ay hindi para takutin tayo, kundi para ihanda tayo. Ipinapakita nito na may mga taong mananatiling tapat hanggang wakas at maaari tayong maging kabilang doon. Huwag nating hayaan na ang mundo ang magdikta ng ating pananampalataya. Sa halip, piliin nating sumunod sa Kordero, si Hesukristo, at manatili sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kung ikaw ay pinagpala sa mensaheng ito, ibahagi mo ito sa iba upang mas marami pang makaalam ng katotohanan. Maraming salamat sa pakikinig. Pagpalain kayo ng Diyos.